Libra, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong reading for January pagdating sa inyong money, career, finances. So, ito yung part 2 ng reading ninyo. Kaperahan. So, we will see what's coming to you sa inyong money, career, finances. So, this is a general reading. Pwede kayong makarelate, pwedeng hindi. Just take what resonates. And paalala lang na ito lang yung account ko. Hindi po ako magme-message or unang magme-message or magpo-follow at mag-add as a friend sa inyo para mag-offer ng mga readings or services. Okay? So mag-ingat kayo sa mga scammer. Kung gusto niyo ng private reading, meron tayong link sa description or sa comment section. Okay? So let's begin. Libra, what is the energy for you ngayong January 2026. January 2026. Money, career, finances for Libra. Change. Uy, so may pagbabago. Change in your career, change in your business, change on the way na i-handle mo yung pera mo. 'Di ba? Okay. Nature. So, some of you, pwedeng mas suspend kayo ng time sa nature. May pagkakagastusan kayo. Pagdating sa nature, pwedeng pupunta kayo sa mga theme parks or yung mga places wherein pwede kang mag-relax, mag-enjoy. Ayan. Pwede rin yung iba sa inyo, meron kayong bibilhing property na parang mala farm ang datingan. Parang farm lot, 'di ba? Self-discipline. Ayan. So, I think, ang isa sa change ninyo, isa sa pagbabago na gagawin ninyo sa inyong kaperahan ay yung pagkakaroon ng disiplina sa paggastos ng pera mo, sa pag-manage ng pera mo, at yung mga desisyon na gagawin mo for your business, for your career. So, talagang you will make sure na kung ano yung goal mo, kung ano yung sinet mo na standard, yun yung ipa-follow mo. 'Di ba? Let's see what else. Ano pa? The Page of Pentacles. Learning. So some of you are learning a new skill, learning a new opportunity, no, pagdating sa pag yung sa pera, pag i-invest. Ayan, investment. Kasi Page of Pentacles is like parang meron ka nang nasimulan dyan, tapos pinapalago mo na siya. Oo. Pwedeng negosyo ito or isang trabaho na sinubukan mo. Nandun ka pa sa learning phase. Kumbaga, ikaw ay nag-aaral pa. Kumbaga sa bagong pasok sa trabaho pero nagte-training ka na, ganon. So, yung iba, pwedeng bago tong source of income na inaaral mo pa, pero at the same time, may nagsimula na, no? You have the Two of Cups, so this is partnership. Pwedeng papasok ka sa isang business partnership, sa isang agreement, merger, kumbaga, no? Pwedeng may negosyo ka, tapos makikipag-business ka sa ibang may negosyo, or merong dalawang person na in a romantic relationship or isang close relationship na papasok sa isang business venture. Halimbawa, kayo ng jowa mo, asawa mo, or anak mo, parents mo, kaibigan mo. Ganon. You have the King of Cups. So, very, caring and comforting energy when it comes to career. Yung iba sa inyo, ang trabaho ninyo ay nasa yung service na talagang, tawag dyan, yung mga service-oriented na jobs. For example, sa mga aesthetics, no, yung nasa mga spa o kaya mga pangpa-beauty, ganun. Or yung iba naman, pwedeng ang career path or trabaho ninyo is related sa sa ibang bansa. Meron ditong OFW, seaman, seawoman, seafarer, ganyan. You have the Seven of Cups. Ayan. So, yung iba sa inyo may kalituhan. Pwede kasi maraming options available sa inyo ngayon sa trabaho, sa business nyo, sa career, na hindi nyo alam kung alin dito ang uunahin nyo or ipupurso ninyo. Okay?
Kaya nga meron ditong pagbabago kasi maaring you are breaking free from a current situation na sa tingin mo kailangan ng mag-upgrade, kailangan ng may ibahin, baguhin. You have the Nine of Cups. This is having the happiness, na pagiging masaya sa iyong achievement. So, pwedeng meron kang fulfillment, no, sa work, sa career, sa business. Meron ditong, like a celebration, celebratory energy, party energy. So, yung iba sa inyo, may aatenan kayong party or celebration dahil sa achievement na abot mo, or pwedeng sa company mo, kung may sarili kang company, or ikaw mismo, ay isa-celebrate because of your contribution sa business or sa career, sa trabaho mo. You have the Ace of Wands. Some of you, maaring isa sa pagbabago na gagawin ninyo is yung pagpasok sa isang bagong pagkakakitaan. Pwede kasing meron ka ng existing job or business pero gusto mo pang magdagdag ng another source of income. Oo, marami kang options actually. Kaya ngayon, may inaaral ka. Kumbaga, gusto mo, bago mo pasukin yan, alam mo yung ginagawa mo. Hindi ka yung parang walang ka-idea. Yan. You have the Ten of Swords. Yun nga lang, medyo nasa-stress na kayo rito, Libra. Kumbaga, ang daming merong gustong sabihin sa inyo. Or ang daming yung kinakausap. Oo, kaya nga siguro merong nature energy rito. Kanina is, this is your way to disconnect from overthinking, or minsan ang dami kasing nangyayari sa paligid natin, no, na minsan gusto natin makuha lahat ng mga possibilities na mga kliyente o kaya mga sales na gusto natin, or alam mo yun, may kitain tayo ng marami, but sometimes kasi yan yung nagdadagdag ng sa atin ng stress. Oo, so kung ano lang yung kaya mong i-handle. Kasi mahirap din naman na kapag health mo na ang maapektuhan, 'di ba? Oo. So, saving strategies, ayan yung isa sa focus mo ngayong January, na gusto mo kasi mas marami kang maipon. Yung bang parang pag nakakakita ka ng perang pumapasok sa bank account mo or nailalagay mo sa wallet mo, parang kumikinang yung mata mo. 'Di ba? Sino ba naman hindi magiging masaya doon? 'Di ba? But I feel like mas mas magiging disiplinado ka talaga, na parang bawat piso na gagastusin mo is alam mo kung ano yung value na maibibigay sa'yo nun. Kung walang value, hindi mo gagastusin. Debt reduction. Magbabawas ka rin ng utang kung meron kang utang. At kung wala ka namang utang, iiwas ka sa utang. Kumbaga, hindi mo yan i-consider ngayong January, na hindi yan option para sa'yo na magkaroon ng utang. Ayan. Kaya ikaw ay nagbabudget. Pinaplano mo yung budget mo. Meron kang gagawa ka ng realistic budget. Kumbaga yung achievable. 'Di ba? Hindi naman tipong halos 30% na ng income mo napunta na sa pag-save. Depende yan kung malaki talaga yung income mo. But realistic. Ililista mo yung income mo, yung expenses mo, tapos main focus mo talaga saving. Pwede kasing nagkaroon ka ng traumatic experience in the past na naging dahilan para ngayong January, sineset mo yung sarili mo na, okay, this time, focus ako sa savings kasi meron kang goal, no? Meron kang goal na gusto mong it's either maipundar or gusto mo lang meron kang safety net, no, na ito yung pera ko sa bangko, na kahit anong mangyari, hindi ako pwedeng mamroblema, yung mga ganun. Keep your life in balance. 'di ba? Libra na Libra ang energy nito. Lang daw, balanse lang. Hindi naman pwedeng laging nakasubsob ka naman na sa trabaho. Wala ka ng time sa sarili mo. Balanse mo lang. Someone working against you behind your back. Mag-ingat sa mga taong pagkakatiwalaan, lalo na kung ikaw yung tipong laging may ka-deal, 'di ba? Oo, kasi meron ditong working against your back. Pwede ring sinisiraan ka sa workplace, or meron kang nakakasalamuha na akala mo kaibigan mo, hindi pala. Uy, ito ang ganda
Financial gain usually coming from something you did in the past. Uy, ang ganda nito kasi para tong rewards, no? Reward mo. Reward sa sarili mo. Reward ng universe sa'yo na trinabaho mo kasi pinaghirapan mo, inasikaso mo, may mga sacrifices ka. So, ngayon, makukuha mo na. Pwedeng yung iba rito, ito yung mga back pay o kaya ito yung mga inaasahan mong babayad sa'yo. Ayan, makukuha mo na ngayong January. Problems to be resolved. Ayan. So, kung ano man problema, issues na ma-experience mo ngayong January, malulusutan mo yan. Magagawan mo yan ng paraan. O, diba? So, congratulations. Basta mag-ingat lang sa mga mga taong merong hindi magandang intention sa'yo. Pakiramdaman mo sila. 'Di ba? If it's too good to be true, then maybe it's too good to be true. Masyadong nag-overpromise sa'yo sa mga deals, nako, wag. The law of attraction. O, yung iba sa inyo, isa ito sa i-develop nyo, yung pagmamanifest, no? Gagamitin mo yung law of attraction. Whatever you are thinking, doing, you are aligning yourself sa mga bagay na gusto mong i-manifest sa career mo, sa business mo. Ayan. Synchronicity. Ayan, napaka-importante rin ng synchronicity kasi yung iba, hindi to pinapansin eh. Ito yung mga senyales, no? Ito yung alignment na makikita natin na pag ito kasi yung mga signs na pinapadala sa atin ng ating mga guides na you are on the right track or ito, mag-ingat kayo, mga ganon. So, marami yan. Marami yung synchronicities. Example, may mga repeating numbers kang nakikita or mga element or mga bagay na nakikita ka ng paulit-ulit ng hindi mo naman yan madalas makita. So, i-look up mo yan, i-check mo online kung ano mga ibig sabihin yan. Kasi baka mag-align yan doon sa current situation mo na pwede siyang sign sa'yo, babala, or guidance. Okay? Oh my. Diba? I cannot make this up. Watch for signs. Libra. Tap into your instinct, your intuition. Wag yung wag yung parang babaliwalain yung inyong nararamdaman, yung kutob ninyo. If there's something wrong, then maybe there is something wrong. And if things are going right, edi yun, push mo lang, gawin mo lang. Okay, so that is your reading, Libra. Thank you so much. See you again.